Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo ngayon ay narito po sa kahabaan po ng kalsada mula Iriga hanggang dito po sa Nabua. Actually ito po ay pating Nabua Camarines Sur na po ang ating kinalalagyan. At kahit medyo katatapos lang po ng Typhoon Quinta, tayo po ay magkakaroon ng ating programang Sweet Hour of Prayer. At sana po ay samahan niyo ako sa ilang sandal o sa ilang minuto ng atin pong pagmumuni-muni ang salita ng ating Panginoon at gayon din naman ng ating pagkakaroon ng taimtim na panalangin sa ating mahal na Panginoon sa mga oras na ito. Kamusta po kayo mga ginigiliw mga kaibigan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan matapos po nating maranasan ang hagupit ni Typhoon Quinta. At kung mapapansin nyo po dyan sa ating screen ay makikita natin ang pagsasaayos pa din ng mga nasirang poste o natumbang poste dito po sa Kamsor, lalong-lalo na po dito po sa kahabaan po ng kalsada mula Iriga hanggang Nabua ay sinasagawa po yung pagsasaayos ngayon. At magkaganon pa man po na tayo ay nakararanas ng mga pagsubok sa buhay tulad po ng bagyong nakalipas, ay tuloy-tuloy lang po tayong manampalataya at magtiwala sa ating Panginoon dahil hindi niya tayo pababayaan sa ating pong pamumuhay at ating pong paglilingkod sa Kanya bilang siyang ating mahal na Panginoon na patuloy na gumagabay sa ating mga buhay. Kaya mga kaibigan, samahan niyo po ako, diyan lang ho tayo at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan sa umagang ito at pagmumuni-muni ng salita ng ating mahal na Panginoon. Alright, sa umagang ito ay tayo po ay narako na po tayo mga kaibigan sa atin pong pagmumuni-muni naman ang salita ng Panginoon. Subalit nais na nating bumati ng magandang araw sa kabila po ng tayo ay hinagupit ni Bagyong Quinta. Good morning po kay Brother Marvin Rizari and Marlon Rizari dito po sa Nabua. At gandin po sa lahat ng ating mga kaibigan na nakapanood po sa atin via Facebook Live mula po sa ating Facebook page na Voice of Hope. Tayo naway pagpalain ng ating Panginoon sa ating pong patuloy na mamumuhay sa sanlibutan ito na mayroong mga krisis na nakaamba sa ating buhay. At nariyan nga po ang COVID-19 ay patuloy pa rin na ating nakikitang nanatili pa rin. Subalit, huwag tayong mawala ng pag-asa, patuloy tayong manampalataya sa ating Panginoon. Sa Kanya lang tayo magtiwala mga kaibigan. So ngayon pong araw, atin pong pag-uusapan ang isang pagmumuni-muni na may pamagat po na Promise of No Fear of Death. Isang pangako na mula sa ating Panginoon na huwag tayong matakot sa kamatayan. Ang ating pong talatang pagbubulayan ngayong umaga ay masusupungan sa aklat po ng Psalms 23 verse 4. Bago tayo tuluyang dumako, tayo muna po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa kabila po ng pagsubok ng Bagyong Quinta. Kami po ay nanatiling matatag at pinagkalooban nyo ng kalakasan at buhay sa araw na ito. Ngayong pong maga at ngayong araw lumalapit kami upang muling purihin kayo na ngayon ay nasa ikalawang araw na matapos na kami ay daanan ng malakas na bagyo. Salamat sa pag-iingat. Salamat Panginoon
sa pagpapala na aming tinanggap mula sa inyo. Pagpalain ang aming pagmumuni-muni ng inyong mga salita, kasama po ng aming mga kaibigan na kantabay po ngayon sa aming palatuntunan. Sweet hour of prayer dito po sa Voice of Hope. Maraming salamat sa pagdinig ng aming dalangin. Patawarin niyo po kami, pagpalaingatan kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa atin pong pagtalakay ngayong umaga. Tayo ngayon ay patuloy na lumalapit sa ating Panginoon sa pamagitan ng pagmuni-muni ng salita ng Panginoon, at after this ay magkakaroon tayo ng sama-samang pananalangin. Ang atin pong talata masusupungan sa Psalms 23 verse 4, ang wika po ng kasulatan. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Isang napakagandang pangako ng Panginoon na kung saan ay sinasariwa sa atin, mga kaibigan, na sa kabila ng mga bagyong dumarating sa ating buhay, maging ito'y literal o simbolikal na bagyo. Pag sinabi mo nating literal ay tulad po ng bagyong naranasan natin na si Bagyong Quinta, at pag sinabi namang simbolikal, ito'y mga pagsubok, ito'y mga problema na dumarating sa ating buhay. Ito'y mga kahirapan na dumarating sa ating buhay. Subalit sa alinman sa dalawang uri ng bagyo na dumarating sa ating buhay, ay ipinangako ng Panginoon na siya isa sa atin. Kasama natin ang ating Panginoon. Ito'y laging nagpapaalala sa atin na ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay tinatawag ding Emmanuel, sapagkat God with us, sumasa atin ang Diyos. Ngayon kaibigan, hindi sinabi ng banal na kasulatan na tayo ay hindi niya paintulutang makaranas ng mga bagyo ng buhay. Hindi sinabi ng banal na kasulatan na tayo ay kapag tayo na ay isang anak ng Diyos ay hindi na makararanas ng mga pagsubok at mga problema. Hindi sinabi ng Panginoon na itong mga bagyong ito, itong mga pagsubok, itong mga krisis na ito at maging kamatayan ay hindi na natin mararanasan kapag tayo isang Kristiyano, kapag tayo isang anak ng Diyos. Subalit ang kanyang ipinangako, sa kabila ng ganoong mga kaganapan sa mundo, dahil po sa gawa ng kaaway ang lahat ng mga ito, ang kanyang pangako, sasamahan niya tayo, gagabayan niya tayo, at hindi niya tayo pababayaan. Yan ang pangakong ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Mapansin po natin ay talagang maging sa kamatayan ay napakaganda ang pangako ng Panginoon, sapagkat ang sabi, He is with us wherever we go. Ang Panginoon ay sa atin maging sa libis ng kamatayan. Maging sa dako ng kamatayan. Bagamat ang binabanggit dito ay anino, shadow ng kamatayan. Subalit ang ibig sabihin, tayo ay nasa mundong makasalanan, tayo nasa mundong puno ng kaligaligan, nasa bingit tayo ng kamatayan. Subalit ang pangako ng Panginoon ay hindi niya tayo hiwalayan. Siya po'y sasama sa atin sa bawat araw ng ating buhay. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Ganyan ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa atin. Nuulit po natin, dahil ang sabi po ng mga awit ni si David, even though I walk through the valley of the shadow of death, ibig sabihin talagang nandyan na tayo lumalakad sa libis ng kamatayan, sa mga pagsubok, sa mga krisis, sa bagyo ng buhay sa mundong ito. Subalit sa kabila noon, na hindi natin maiwasan na maranasan ang mga bagay na ito, dahil hindi sinabi ng Panginoon na hindi na kayo makararanas nito, kundi sinabi niya na sa kabila noon, sasamahan ko kayo, ako'y isa sa inyo, makakasama ninyo ako, at kayo aking iingatan. Ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo
ng buong pagtitiwala sa Kanya, kaibigan. Ipagkaloob natin at pagkatiwala ang ating buong buhay sa Kanya upang tayo'y Kanyang pagpalain. Samahan tayo niya sa bawat araw. Kahit may mga nakaambang mga pagpanganib at pagsubok sa buhay, God with us. Sumasa atin ang ating Panginoon. And He is with us wherever we go, no matter what happen. May the Lord bless us this day. Have a nice day. God bless us all this morning. Tayo po'y manalangin bago tayo tuluyang magpaalam sa ating palatuntunang Sweater of Prayer mula po sa Voice of Hope. Let us pray, my dear friends. Dakilang Diyos, makapangyarihan ka po sa lahat. Muli kaming lumalapit na may papuri at pasasalamat dahil sa inyong kabutihan, Panginoon. Ipinagkaloob ninyo ang pag-iingat sa amin, sapagkat bagamat kami ay nakararanas ng mga pagsubok, nakararanas ng mga bagyo ng buhay, tulad ng aming naranasan kamakailan lamang, subalit pinangako nyo na sasamahan nyo kami sa kalagitnaan ng unos, sa kalagitnaan ng mga bagyong ito, mga krisis, mga problema. Salamat, Panginoon, sa inyong pangako, at ito lamang ang aming pinangahawakan. Pagpalain niyong dalawin nawa, Panginoon, ang may mga paghihirap, ang may mga nagdadalamhating pamilya, tulad po ng pamilya ni Sergio Nasubardo sa makamatay ng kanyang mahal na asawa. O Diyos, dalawin niyo ang kanyang pamilya, Mang Banal. Comfort po ninyo sila sa magitan ng inyong banal na Espiritu. At ikintal ang pangako na kung saan kayo'y muling paririto upang buhayin ang mga nagsisampalataya sa inyo, makasama ng magpasawalang-gan sa langit na bayan. Kaya ngayong umaga, Panginoon, kami tuluyang lumalapit sa inyo at nagpupuri. Pagpalain nyo kami sa araw na ito, bigyan nyo kami ng kasiglahan, at kung sino man, Panginoon, ang naapektuhang labis ng bagyong dumating, pagpalain nyong makabangon, pagpalain nyong magtiwala, magkaroon ng positibong pananaw sa buhay, at patuloy na manalig sa inyo, Panginoon. Maraming salamat na hindi nyo pababayaan ang aming mga pamilya, ang aming mga sambahayan, ang aming iglesia na inyong iglesyang nalabi. Ang bawat iglesia, magkaiba-iba man ang denominasyon, pagpalain nyo silang gabayan, at kayo ang makita nila na kayong nangunguna. Ituro nyo sila sa mga katuhanan na dapat lakaran ng mga banal. Maraming salamat na dininig nyo ang aming mga dalangin. Purihin nyo ang Diyos, patawarin nyo kasalanan ng aming kalikuan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong pagantabay sa ating pong palatuntunan na Sweater of Prayer. Sana'y pinagpala tayo ng Panginoon sa umagang ito. Sa muli po, ito ang inyong kapag-asa, kaibigan, Pastor Rene Hogo po, mula sa Voice of Hope at sa palatuntunan Sweater of Prayer, nagsasabing, bye-bye, God bless us all.